Welcome to Behind the Scene channel. Our aim in this channel is to extract truth behind the scene of biblical accounts. This includes also reactions and commentary from other teachings and belief. All ideas that you will hear in this channel are all wisdom given by God. If in case that you will found same ideas to other, it is coincidental only. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Sa bidyong ito, ang ating pag-uusapan ay yung paghahambing natin between Moses and Jesus. Katulad po ng alam natin, si Moises ay isinugo ng Diyos at ganoon din ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay isinugo rin ng Diyos. Kaya nga yung kanyang, ang tawag natin sa kanya ay Jesus Christ. Yung Christ kasi sa Greek word ay messenger o isinugo. Ang katumbas nito sa Hebreo ay Messiah. Kaya kung paano si Moises ay isinugo, ganun din ang ating Panginoong Hesus ay isinugo. Ngayon, ang pag-uusapan natin dito ay para saan ba isinugo si Moises? At ganun din ang Panginoong Hesus. Para saan ba siya isinugo? Ano ba yung nature ng pagkasugo? So, ito po yung ating pag-aralan para ma-differentiate natin yung dahilan o yung nature ng kanilang pagkasugo. So, unahin natin itong Hebreo chapter 3 verses 1 to 6. Ito po yung pinaka-main source ng ating topic sa bidyong ito. Tara, simulan na po natin. Sabi rito, mga kapatid sa pananampalataya at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Hesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. So, tapat siya sa Diyos na pumili sa Kanya, tulad ni Moises na naging tapat sa buong sangbahayan ng Diyos. So, katulad ng sinabi ko kanina, mga kapatid, si Jesus ay sugo ng Diyos. At hindi lang siya sugo ng Diyos, kundi itinuring pa na siya ay pinakapunong pare. So mayroon po tayong hiwalay na video tungkol sa topic na yan na siya ay pinakapunong pare. Ang pag-usapan natin ngayon ay ano ba yung nature ng pagkasugo ng Panginoong Hesus at itong si Moises. Ang pagkakabanggit dito ng mga talatang ito ng sumulat ay kung paanong si Moises ay tapat sa sa buong sangbahayan ng Diyos, ganun din ang ating Panginoong Jesucristo ay tapat din doon sa pumili sa Kanya. Yan, tapat siya sa Diyos na pumili sa Kanya. Kaya dito mayroong paghahambing. Tulad ni Moises. So kung ang pag-uusapan natin ay katapatan, ay parehas silang tapat sa kanilang pagkatawag. So itong si Moises, ang sabi dito, naging tapat sa buong sangbahayan ng Diyos. So si Moises, tapat sa sangbahayan ng Diyos. Si Jesus, saan ba siya tinawag? Saan ba siya naging tapat? Ano ba yung kanyang pinangungunahan? So, tingnan natin yung susunod na verse nito. Kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon din naman lalong marangal si Hesus kaysa kay Moises. So, binabanggit rito na parehas silang tapat doon sa kanilang pagkatawag, pero binigyan ng diin ng mas malalim na pansin na mas marangal si Jesus kaysa kay Moises. Ayan po, sinabi rito, lalong marangal si Hesus kaysa kay Moises. So bagamat parihas na sila ay tinawag at isinugo ng Diyos, pero pagdating sa karangalan ay mas marangal po itong ating Panginoong Hesus kaysa kay Moises. Makatuwid, bagamat sila ay parehong tinawag, pero mas mataas po yung karangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya pwedeng
pagdating sa karangalan, hindi siya pwedeng ipantay. Hindi sila parehas. Bagamat marangal itong si Moises sapagkat naging tapat naman siya sa kanyang pagkatawag, pero masigit ang karangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin niyan, mas mataas po yung pagkatawag ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat mayroong karangalan, si Moises at ang ating Panginoong Hesukristo, pero dito ay pinapaalalahanan tayo ng sumulat ang Hebreo na mas lalong dakila at higit na marangal ang nagtayo. Sabi nga rito, bawat bahay ang may tagapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. So, si Moises ay nagtayo ng sangbahayan ng Diyos, si Jesus ay nagtayo din ng sangbahayan ng Diyos, pero ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay at higit ang kanyang karangalan. So, dapat ating isipin na bagamat maraming founder dito sa lupang ito, maraming nagtatayo, pero ang masigit na mayroong karangalan ay yung Diyos na talagang nagtayo. Sa mga nagtatayo ng church, mayroong paalala si Pablo na wala na tayong dapat na ilalagay na foundation sa mga gusto magtayo, kundi ang foundation na naitayo na at yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. So, balik tayo sa sinabi ko kanina, ano ba yung itinayo ng ating Panginoong Hesus at ano yung itinayo ni Moises? Ano yung kanilang pagkakaiba? So, sundan po uli natin ang susunod na mga talata. Sabi rito, si Moises ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sangbahayan ng Diyos. Ayon. So, si Moises, ang kanyang pagkatawag ay para itatag ang buong sangbahayan ng Diyos. Ano bang buong sangbahayan ng Diyos na kanyang tinutukoy rito? Of course, katulad po ng alam natin, ang itinatag na sangbahayan ni Moises ay ang mga Israelita. Siya ang hinirang ng Diyos na manguna sa mga Israelita. Siya ang hinirang na leader ng mga Israelita. So, ang ibig sabihin ng buong sangbahayan ng Diyos ay ang buong sangbahayan ng mga Israelita. So, si Moises, mga kapatid, dapat po nating tandaan na siya ay naging tapat bilang bilang isang lingkod. So siya ay tinawag bilang isang lingkod, servant of God. Siya ay servant ng Diyos para i-lead, pangunahan ang sangbahayan ng Diyos, ang sangbahayan ng mga Israelita. So, yung mga Israelita na kanyang pinangungunahan, para saan ang kanyang pagiging leader? Para saan ang pagkakatatag ng sangbahayan ng mga Israelita? Ito ang dahilan kung bakit itinatag ang sangbahayan ng mga Israelita, ang sabi rito, upang magpatotoo. So yung kanilang papel kung bakit sila itinatag para maging patotoo. Patotoo saan? Sa mga bagay na ihahayag sa mga darating na panahon. So sa makatuwid, itong mga Israelita, mga kapatid, ay itinatag ito ng Diyos para magpatotoo sa mga bagay na darating. So sila yung magiging buhay na patotoo tungkol sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Dapat po nating maisip nung ang gunawin ng Diyos ang buong mundo, ang natira ay yung lahi ni Noah. At mayroon siyang 3 anak, si Ham, Shem, at saka si Japhet. So yung mga panahon na ito, mga kapatid, ay hindi na po nagkaroon ng pakikipag-usap ang Diyos sa kanila. So silent years po ang mga taon na ito. So ang mga tao ay nagkanya-kanya ng pagkakilala sa Diyos. Kaya sila ay nagtayo ng kanya-kanyang mga Diyos-Diyosan nila, mga hayop o kaya pinagsamang tao at saka hayop, ang katawan hayop, ang ulo ay tao.
So gumawa po sila ng mga rebulto, napakaraming mga rebulto at ito yung kinilala nilang Diyos nila. So ang tao sa panahon na ito ay ligaw. Kaya nagplano ang Diyos kung paano niyang ituturo o paano siya magpapakilala sa mga tao na yung inyong kinikilalang Diyos ay hindi yan totoong Diyos. So ang ginawa po ng ating Ama, ng ating Diyos, ay tinawag niya una si Abraham. Kasi napakahirap naman po kung bigla na lang tatayo ang Diyos at sabihin niya, ako ang Diyos ninyo. Tapos magpapakita siya ng mga kababalaghan, ng kapangyarihan. So, yung ganong klase ng paraan, pwede rin gawin ng Diyos yun. Kaya lang ay iba yung magiging dating nito. Maaring kilalanin siya ng mga tao na Diyos, pero kinilala siya dahil sa takot sa Kanya. At hindi yun ang way na gustong mangyari ng ating Diyos. Ang gusto niya, kung siya man ay kilalaning Diyos, ang dahilan, natuto. Mayroong narinig na nangaral, nagpatotoo, at yung marinig ang patotoo na ito ay natuto yung mga tao na, ito nga talaga ang tunay na Diyos. Kaya si Abraham, mga kapatid, ay tinawag ng Diyos, pinagpala ang kanyang sangbahayan, nagkaroon siya ng maraming mga anak, ito ay promise din ng Diyos sa kanya. Kaya sila pinalakas, pinadami, ang dahilan para sila ay maging testimone. So sila yung magpapatotoo. Kaya nga sa pamagitan ng patotoo ng mga Israelita, yung naging buhay nila na kasama ang Diyos sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kahirapan, kasama ng mga Israelita ang Diyos. At yung life testimony ng mga Israelita ay ito yung nabasa natin, ito yung nakita natin, at dahil dyan ay nasabi natin na, totoo nga talaga na mayroong Diyos. So through education, experiences na ginawa ng Diyos na kasama mga Israelita, iniaral sa atin, nabasa natin, at dahil doon ay totoo po na naging patotoo itong mga Israelita. Through that experiences ay nakilala ng buong mundo na mayroon talagang totoong Diyos. Kaya nga lang, bagamat ipinapangaral na ang Diyos ng mga Israelita, ipinapangaral nito, ay marami pa rin pong hindi naniniwala sa Diyos ng mga Israelita. Ang naging problema naman kasi dito kung bakit ang mga tao ayaw maniwala sa Diyos ng mga Israelita, dahil nagkamali din ang mga Israelita. Noong panahon na dapat nilang ipangaral ang salita ng Diyos, ay hindi po nila ipinangaral, sa halip ay naging makasarili sila. So nagkakaroon sila ng mission, pero mission within. Ang tawag dito ay naging egocentric yung mga taong ito. So kahit nga kung matatandaan po natin, si Jonas ay inutusan ng Diyos na pumunta sa bayan ng Ninive sapagkat paparusahan na ng Diyos ang bayan na ito. Gusto niyang masave ang mga ito, wag matuloy ang kanyang pagpaparusa sapagkat nanghihinayang siya sa dami ng mga tao dito. Kaya inutusan niya si Jonas na mangaral doon, dahil kung magsisisi ang mga taga Ninive, hindi niya na itutuloy ang kanyang paglipol sa kanilang lahat. So katulad ng alam natin, si Jonas ay hesitant na pumunta ng Ninive kasi ang gusto niya, parusahan ng Diyos ang mga taga Ninive dahil kaaway nila yung bayan na ito. So dito ay pinapakita ng ating Diyos, mga kapatid, na noon pa man ay talagang plano na ng Diyos na iligtas ang lahat ng mga tao. Sa makatuwid, itong mga Israelita ay tinawag ng Diyos. Nagsimula ito kay Abraham na set apart siya, pinadami siya, pinalakas siya. Tinawag sila hindi dahil super love sila ng Diyos. Hindi po ganon. Tinawag sila para maging instrumento ng kaligtasan ng ibang mga tao. Katulad ni Jonas, inutusan si Jonas para maging instrumento ng kaligtasan. Mayaw pa nga itong si Jonas, sumakay ng barko, gusto niyang maging mapalayo at ayaw niya talaga mangaral sa mga taga Ninive. Pero pinilit siya ng Diyos
At yung katulad ng alam natin, tinapon siya sa dagat at nilulun siya ng malaking isda doon at ibinalik sa dalampasigan. At yun, natuloy pa rin ang kanyang pangangaral. Katulad ng nababasa natin sa Aklat ng Jonas, lahat ng mga tao sa lugar na yun ay nagsisi, pati yung kanilang mga alagang mga hayop ay nilagyan nila ng abo sa ulo, tanda ng kanilang pagsisisi. At dahil doon, na-save ang buong bayan ng Nineveh. Ito yung gustong mangyari ng ating Diyos, mga kapatid, na yung mga tao sa buong mundo ay magsisi sila ng kanilang mga kasalanan, manumbalik sila sa Diyos, nang sa ganon ay mapatawad ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Kaya nga lang, sa halip na maging patotoo itong mga Israelita na ito, ang dami tuloy nilang kaaway. Bakit? Kasi hindi sila naging effective na patotoo. Sa halip ay ayaw nilang makisalabuha. Yung kanilang mga babae, ayaw nilang magkaroon ng asawa na hindi nila kalahi. Ganoon din yung mga lalaki, pinagbabawalan din na mag-asawa ng hindi nila kalahi. Ang tingin ng mga Israelita, sila lang ang mahal ng Diyos, pero nagkakamali talaga sila. Yan, si Moises ay tinawag bilang isang lingkod, servant, tinawag siya bilang servant sa buong sangbahayan ng Diyos, sa buong sangbahayan ng Israel. Kaya si Moises hanggang ngayon ang kinikilalang leader ng mga Israelita. So, si Jesus naman dito sa verse 6, si Kristo ay tapat bilang anak. So siya ay tinawag din, siya ay sinugo ng Diyos para naman sa lahat ng mga tao. Kaya sabi dito, siya ay tapat bilang anak na namumuno sa sangbahayan ng Diyos. So, sino ang sangbahayan na ito? Ito ba dito, sangbahayan ng Diyos, mga Israelita ito, mga kapatid. Si Moises ang leader. Dito, sangbahayan na ito, sino ba yung sangbahayan ng Diyos na pinamumunuan naman ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi rito, at tayo ang kanyang sangbahayan. Ayon. So, ang sangbahayan na pinangungunahan ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lang mga Israelita, kung hindi tayo. Ibig sabihin, lahat ng mananampalataya ay sangbahayan ng Diyos. So, kung pag sinabi nating mananampalataya, walang pinipili ditong lahi. Kahit sino pa, kahit anong lahi ka pa, kung ikaw ay mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ikaw ay kabilang sa sangbahayan ng Diyos. At ang leader natin, ang nangunguna sa atin ay si Kristo. May mapapansin tayo dito, mga kapatid, si Moises ay tapat bilang lingkod. Pero si Jesus, siya ay tapat bilang anak na namumuno. Ang isa, siya ay namumuno bilang lingkod, bilang servant. Si Jesus ay namumuno bilang anak ng Diyos. So, magkaiba ito, mga kapatid. So, ito yung comparison nilang dalawa, si Moises, servant, pero ang ating Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. So, paano siya naging anak? Ano yung basihan para tawagin na siya ay anak? Kasi ito, naguguluhan tayo dito. Sabi ng iba, lalo na sa mga Muslim, nanganganak ba ang Diyos? Kaya tayo ay gulong-gulo. Pero ito yung sinasabi natin na si Jesus ay isinugo para mamuno bilang anak. So ang kanyang nature, anak siya. At ang sabi pa nga dito, kaya't matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahiya. So bilang anak kasi ay matibay yung ating pag-asa. So tayo ay ma-associate, magkaroon tayo ng pananampalataya kay Jesus Christ sapagkat ang kanyang kalagayan ay anak. So kung ang mga Israelita nagkaroon sila ng pagmamalaki kasi na-associate sila kay Moises, mas lalo na tayo. Sila nga nagmamalaki.
Isamantalang yung association nila kay Moises, si Moises lingkod ang pagkatawag, servant ng Diyos. Tayo, mas lalo natin itong ipagmalaki kasi yung pagkatawag natin na na-associate tayo sa ating Panginoong Jesucristo, siya ay anak ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, doon sa John 1:12, ang sino mang sumasampalataya sa anak ay pinagkalooban din ito na maging anak ng Diyos. Bakit tayo pinagkalooban na maging anak ng Diyos? Sapagkat ang sinasampalatayanan natin na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Kaya nga tayo, dahil kay Jesus, tayo po ay naging anak na rin ng Diyos. So, ang tunay na anak si Jesus, tayo naman ay adopted son of God. Kaya, importante po talaga kung gusto natin maging anak tayo ng Diyos, importante na magkaroon muna tayo ng relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pananampalataya kay Jesus Christ ay yun ang magiging dahilan kung bakit tayo magiging anak na rin ng Diyos. Kung hindi po tayo magkakaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, malabo po na tayo ay maging anak ng Diyos. Kung hindi tayo anak ng Diyos, iba yung ating Ama. Hindi ang Diyos, hindi yung Ama natin. So, kaya nga, lahat ng sumasampalataya sa Panginoon Jesucristo, siya ang leader natin, siya ang ulo natin, siya ang namumuno sa atin. So, kung paanong si Jesus ay anak ng Diyos, tayong lahat ay anak na rin ng Diyos. Kaya nga, siya ang panganay na anak ng Diyos. Yan ang laging sinasabi ni Pablo. Si Jesus Christ ang panganay na anak ng Diyos. So tayo ay sangbahayan ng Diyos. Kaya tayo bilang sangbahayan ng Diyos, ang leader natin ang ating Panginoong Jesucristo. Panghawakan po natin na matibay ang pag-asa na ito, ang pananampalataya na ito, ang turo na ito, huwag natin itong ikahiya. Kung sila ay nagmamalaki dahil kay Moises, mas lalo tayong magmalaki sapagkat tayo ay anak ng Diyos. So, ito po mga kapatid, gumawa ako ng graphs para makita natin kung yung pagkakaiba ni Moises at ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan po. So, ito. Una, si Moises, lingkod ng Diyos. Si Jesus, anak ng Diyos. So, iyan po ang pagkakaiba niyan. Si Moises, tagapagligtas ng Israel. Katulad ng alam natin, si Moises ay isinugo para iligtas ang Israel mula sa kamay ng mga Egyptian. Si Jesus naman, tagapagligtas ng mundo. Hindi lang siya tagapagligtas ng Israel, kundi tagapagligtas ng mundo. Kaya nga, lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng kaligtasan. Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay ang Kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus, upang ang sinumang sumampalataya ay wag nang mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, katlo, si Moises ay leader ng sangbahayan ng Israel. Si Jesus naman ay leader ng mga anak ng Diyos. Yan. Si Moises, ang kanyang layunin bilang leader, magkaroon ng sariling tirahan sa mundo. Iyon na yung promised land. Jesus, magkaroon ng tirahan hindi sa mundo kundi sa langit. Ang goal ni Moses ay makarating sa promised land. Ang goal ng ating Panginoong Jesucristo ay makarating tayo sa langit. Yan po yung pagkakaiba. Kaya kung mapapansin natin, ang pagkatawag kay Moises ay yung tungkol sa mundong ito. Bigyan sila ng kabuhayan, bigyan sila ng sariling tahanan, paunlarin ang kanilang mga buhay, tulungan ang mga Israelita, palakasin sila, gawin sila makapangyarihan. Kaya nga makikita natin dito na talagang visible ang kapangyarihan ng Diyos sa pangunguna ni Moises kasi gustong ipakita ng Diyos na siya ay makapangyarihan. Yung Diyos ng mga Israelita ay makapangyarihang Diyos. So, yun ang goal ng Diyos dito
sa panahon na ito ni Moises. Pero pagdating dito kay Jesus Christ, iba ito. Hindi na po material or physical ang dahilan. Kasi si Jesus, hindi naman siya bumaba sa lupa para sa physical na layunin o material na layunin. Ang kanyang pagbaba sa lupa para iligtas tayo, linisin yung ating kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo, ay nalinis nga ang ating mga kasalanan. So ang layunin niya sa kanyang pagparito sa mundo ay dalhin tayo sa langit. Kaya magkaiba po yan, mga kapatid. Ang problema sa mga Kristiyano ngayon, pinagsasama-sama yan, yung mga bagay na yan. Kaya nga, yung ginawa ng Diyos sa panahon ni Moises ay yung pinalakas, nanalo sila sa labanan, talagang kinampihan ng Diyos ang mga Israelita, yung kanyang mga kalaban, talagang natatalo ng mga Israelita. So, pag in-interpret nila ito, ay ito pa rin yung kanilang sinasabi. Yung mga kaaway ninyo, tatalunin nyo yan kasi kasama natin ang Diyos. Hindi kayo pabayaan ng Diyos natin katulad ng ginawa niya sa mga Israelita. So yung ganitong mga kaisipan, mga kapatid, ay hindi na po ito tama. Kasi sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya nagtatangi. Wala siyang kinakampihan, wala na siyang pinipili dito. Kung dito sa panahon ni Moises, mayroon siyang pinipili, kinampihan niya yung mga Israelita, iba na po sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po dito umiiral yung pagpili kasi tapos na yung pagpili. Ang pagpili nung unang panahon ay ginawa ng Diyos para nga magpakilala siya. Kinakailangan niya talagang palakasin yung kanyang pinili, yung mga Israelita. Kaya nga dito si Moises ang kanyang tinawag para manguna. Pero pagdating kay Jesus Christ, mga kapatid, namatay siya para sa lahat ng mga tao. Hindi siya namatay para lang sa mga Israelita. Hindi siya namatay para sa ilan lang, sa kung sino man na pinili lang. Namatay siya para sa lahat ng mga tao. At yan ang sinasabi ng John 3:16. Ang kanyang pag-ibig ay para sa buong mundo, sa lahat ng mga tao. Kaya ang kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo ay talagang para sa lahat ng mga tao. So yan po yung nature. Ngayon, balikan natin yung tanong ko kanina na paano naging anak si Jesus? Si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno. So, pag-usapan po natin yan. Kasi kapag mga Islam ang kausap natin, sinasabi nila na hindi nanganganak ang Diyos. Pinagtatawanan yung doktrina na si Jesus ay anak ng Diyos. Sinasabi ng mga ito na sila ay mga alipin ng Diyos. Tama naman yun kasi sila ay sinundan nila yung pagkatawag kay Moises. Kaya nga, yung Islam at saka yung mga Hudyo o Jewish religion ay talagang kinikilala nila si Moises na leader nila. Kaya nga, katulad ng pagkatawag kay Moises, sila ay mga lingkod. Yan. Mula ng pagkatawag kay Abraham tapos kay Ismael, yan, mga lingkod yan. So, pagdating kay Jesus Christ, tinawag siya hindi lingkod. Ang layo talaga. Tinawag siya anak. Kaya kung i-associate nila ang kanilang sarili kay Moises, serban talaga sila. I-associate nila kay Abraham, serban talaga sila. So, hindi sila anak ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, dapat po nating pag-aralan talaga kung ano yung ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos. Yan. So, ito po. Yan. Dito sa mga awit, chapter 2, verse 7, ito yung mababasa natin.
aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, kita ay ipinanganak. So sino po yung tinutukoy rito na ikaw ay aking anak? Sa araw na ito, kita ay ipinanganak. So dito, mapapansin ninyo na ito ay utos. Ibig sabihin ng utos, decree. Ibig sabihin ng decree, decision. So, decision niya, ayan, sabi sa utos ng Panginoon, decision niya, pasya niya na ituring niyang anak. Ayan, parang tinuro mo yung isang tao, nagpasya ka ngayon na ikaw ay aking anak. So decision mo yon na ituring siyang anak. Kaya yung pagiging anak ay decision ng Diyos. Sa araw na ito, kita ay ipinanganak. So, ang salitang yan ay isang decision na hindi pwedeng baliin. Decree yun. So, ang Diyos ay naglabas ng decree, ng isang utos, ng isang pagpapasya na sinabi niya, ikaw ay aking anak. So, ibig sabihin dito, ang Diyos ay hindi nanganganak. Ibig sabihin, itinuring niya lang na anak niya. Nagpasya siya na ituring niyang anak. Sa araw na ito, kita ay ipinanganak. So, salita yon, isang pagpapasya na hindi pwedeng baliin na nagdesisyon ng Diyos na sinabi niya na ikaw ay aking anak. Ngayon, ang tanong ngayon, sino ba yung tinutukoy dito na sinabi niyang ikaw ay aking anak? So, basahin natin itong Gawa 13:32-33. So, sino ba tinutukoy rito? Yan. Ipinangangaral namin sa inyo ang mabuting balita ng pangako ng Diyos sa ating mga ninuno. So, promise ito ng Diyos sa ating mga ninuno. Na ang mga bagay na ito ay tinupad din niya sa atin na kanilang mga anak. So, kinikilala ni Pablo, si Pablo po ang nagsasalita dito, na promise ng Diyos yan sa mga ninuno, yung mga ninuno niya, yung kanyang tinutukoy rito, mga Israelita, at yung promise na yon ay tinupad niya sa kanilang mga anak. Ibig sabihin yung present generation nila noon. Paano tinupad ng Diyos ito? Tinupad ng Diyos yung mga promise na yon. Paano niya tinupad? Ng kanyang muling buhayin si Jesus? Gaya naman ng nasusulat sa ikalawang awit. Ano yung ikalawang awit yan? Ito po yung verse, chapter 2 ng awit, verse 7. So, kinote nila yon. Nung unang panahon kasi, ay wala pa pong mga bersikulo. Chapter mayroon, pero mga bersikulo wala. Kaya kung mag-quote sila, sinasabi lang nila, chapter 2. Kaya ito po ang binanggit. Ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. So, ang tanong ko kanina, sino ang tinutukoy na yon? Wala pong iba kundi si Jesus Christ. Binanggit ba ito sa bagong tipan? Binanggit po. At ito ay quoted ni Paul, at ang kanyang pagkakakot, binanggit niya na itong mga awit na ito, na ikalawang awit, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. So sa makatuwid, si Jesus Christ, mga kapatid, ay hindi ipinanganak ng Diyos na parang ang Diyos ay nanganak. Si Jesus Christ, kung siya man ay naging anak ng Diyos, ito po ay pasya ng Diyos. Ang sabi niya kay Jesus, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak na kita. So nagpasya po ang Diyos na si Jesus ay angkinin bilang anak, hindi dahil nanganak ang Diyos. Kaya dapat po nating maintindihan yan, mga kapatid. Kaya nga doon sa John 1:12, lahat naman ng sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, dahil sa Kanya, ay pinagkalooban na rin po tayong lahat ng maging anak ng Diyos. Sa makatuwid, kung hindi po tayo magkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na unang itinuring na anak ng Diyos, hindi po tayo magiging anak ng Diyos. So, itinuring, mga kapatid, hindi nanganak ang Diyos, kundi si Jesus ay itinuring na anak ng Diyos. So itong kanyang anak na ito yung kanyang isinugo.
dito sa mundong ito. Ngayon, ano yung patotoo na talagang si Jesus nga ay talagang yun na yung anak ng Diyos? Kasi hanggang ngayon ang mga Pariseo, mga Hudyo, ibig kong sabihin, yung Jewish religion, hanggang ngayon hinihintay pa rin nila yung Kristo, yung Misaya. Ayaw nilang tanggapin na itong si Jesus ay yun na yung Kristo, yun na yung isinugo. Naghihintay pa rin po sila. Ano po yung patunay na talagang si Jesus nga ito? Ang patunay, mga kapatid, ito po. Yan. Ng kanyang muling buhayin si Jesus. So, ang patotoo na si Jesus talaga yung anak na isinugo kasi muli niya itong binuhay ng kanyang muling buhayin. Ibig sabihin, si Jesus ay muling binuhay ng Diyos. Kaya ito po ay hindi rin tama yung pananampalataya ng Trinitarian na sinasabi nila na si Jesus ay kapareho ng Diyos, kapantay ng Diyos. Kung kapantay ng Diyos, ang sabi po rito, siya ay muling binuhay. Ng kanyang muling buhayin si Jesus. Muli niyang binuhay si Jesus para patunayan niya sa lahat ng mga tao na kapag kayo ay sumampalataya kay Jesus Christ, sa huling panahon, muli ko rin kayong bubuhayin. Kaya yung kapangyarihan na ipinadama ng Diyos kay Jesus, yung kapangyarihan na muling bumuhay kay Jesus, yun din po yung kapangyarihan na muling magbubuhay sa ating lahat. So si Jesus po kasi ay pinadala para maging tagapagligtas nating lahat. Kaya importante yung kanyang isinugo, paniwalaan natin, sampalatayanan natin. Kasi wala na po siyang ibang isinugo kundi si Jesus na yon. Ang pagkakamali lang dito ng mga naunang Kristiyano, yung isinugo ginawa na ring Diyos. Kaya nagsasalita sila ng katotohanan, pero yung katotohanan na kanilang sinasabi ay half truth. Kalahati lang yung katotohanan. Yung kalahati ay kasinungalingan na. Bakit kasinungalingan? Kasi sila nagtuturo na si Jesus ay tagapagligtas. Pero sa kabilang banda, itinuturo nila na si Jesus ay Diyos din. Hindi po ganoon kasi yun ay paglapastangan na yun sa Diyos na yung kanyang anak, itinuring niyang anak na kanyang isinugo, ay isinugo niya para maging tagapagligtas natin. Pagkatapos sasabihin natin na siya ay Diyos na rin, nakapantay niya. Mayroon bang kapantay na isinugo? Siyempre, ang nagsugo mas mataas sa isinugo. Dito po talaga nagkamali ang unang mga Kristiyano. At ang nakakalungkot hanggang ngayon, sinusundan pa rin ito ng maraming mga tao. Sundan pa po natin yung susunod na mga talata para makita pa natin ang buong katotohanan tungkol dito. Sabi rito, ito po sa Deuteronomy 18:18. So ito po yung magsusugo ang Diyos ng isang propeta. Sabi rito, ako'y hihirang para sa kanila ng isang propeta na gaya mo mula sa kanilang mga kapatid at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. So kaya po nagsugo ang Diyos ng isa pang propeta, gaya mo, ibig sabihin, gaya ni Moises. So isa pang propeta, ibig sabihin, hindi si Moises yung kundi may isa pang propeta na isusugo. Kaya naman kasi nagsugo ang Diyos ng isa pang propeta kasi ayaw nang makinig sa boses ng Diyos ang mga taong ito kasi natatakot sila. Sabi nila, Moises, ikaw na lang magsalita sa amin. Ayaw naming makinig sa Diyos kasi natatakot kami, baka ikamatay namin. So dahil doon ay nagsabi ang Diyos na tama ang kanilang mga sinabi na ayaw nilang makinig sa akin. Kaya humirang po ang ating Diyos ng isang propeta. So, itong propeta na ito yung magsasalita tungkol sa salita ng Diyos. Isusugo niya ito na ang kanyang salita ay ilalagay sa bibig niya. Kaya sabi nga rito, ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Sa makatuwid,
itong propeta na ito na isusugo ay wala siyang ibang sasabihin kundi ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay nakalagay na sa kanyang bibig. So, sino itong propeta na ito? Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao, mga preachers na binasa nila yung mga talatang ito, magsusugo ng isang propeta. Sabi nila, ako yung propeta na yun na isinusugo. Inangkin na naman ng mga ito ang karangalan. Sila daw yon. Ewan ko ba sa mga taong ito, ang lakas ng kanilang loob na gawin yung mga bagay na ito, walang katakot-takot. Hindi nila naisip pagdating ng panahon sapagkat nagtuturo sila ng baluktot na pagturo, pagdating ng panahon ay aanihin nila. Itatapon sa impyerno yung mga taong ito na mapagkunwari. Hindi sila ang tinutukoy ng mga talatang ito pero inaangkin nila, ibig sabihin, mga bulaang propeta, mga to, mga sinungaling. Kaya mag-ingat po tayo sa kanila mga kapatid sapagkat mayroon na pong isinugo at yan ang ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng nagpapanggap na sila ay isinugo, lahat po yan bulaan. Hindi po yan totoo. Yung mga nagsasabi na appointed son of God sila, hindi po totoo yan mga kapatid sapagkat wala nang ibang anak kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Anong sabi kanina? Sa araw na ito, kita ay pinanganak. Ikaw ay aking anak. Decision ng Ama na si Jesus Christ ay ituring niyang anak. At bugtong lang po siya mga kapatid, hindi na po magkakaroon ng iba pang anak. Anong appointed son? Niluloko ng mga ito ang mga tao. Itinataas nila ang kanilang mga sarili. Wala na po tayong dapat pang itaas na iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na. Wala na po tayong itatatag na anumang foundation ng ating mga teaching kung hindi yung naitatag na ng ating Panginoong Hesukristo. So, mayroon bang testimony sa bagong tipan na susuporta sa sinasabi dito sa Deuteronomy? So, ito po sa Marcos 9:7. Ito po yung panahon ng transfiguration ng ating Panginoon Hesukristo. Sabi rito, pagkatapos nililiman sila ng isang ulap at may isang tinig na nanggaling sa ulap, ito ang aking anak, ang minamahal, siya ang inyong pakinggan. So sabi dito kanina sa Deuteronomy, ang aking mga salita ilalagay ko sa kanyang bibig. Yan. At ang kanyang sasabihin ay lahat ang iuutos ko sa kanya. Tapos sabi dito ng Ama, ito po ay busis galing sa taas, sa langit. Nag-declare ito. Ang sabi niya, ito ang aking anak. Sino yon? Si Jesus Christ na nandoon. At andoon din yung tatlong alagad niya at saka si Elias at saka si Moises andoon. Sinabi dito ng tinig sa itaas na galing sa Diyos sa kanyang Ama. Sabi dito, ito ang aking anak, ang minamahal. Pagkatapos sabi niya, siya ang inyong pakinggan. Kaya nga mga kapatid, dapat po talaga tayong makinig sa anak sapagkat ang nakikinig sa anak ay nakikinig na sa Diyos. Ang sumusunod sa anak ay sumusunod sa Diyos. Ito ba ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Si Jesus ba, mayroon ba siyang sinabi na makinig kayo sa aking mga utos? Ito yung aking mga utos. Ito yung aking salita. Mayroon ba tayong mababasa na sinabi ni Jesus yon? Wala po mga kapatid. Ano ba ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo? Ito po. Sa John 17:7-8. At hindi lang ito, marami pa yan. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Ngayon ay nalalaman nila na ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Ayon, si Jesus mismo nagsabi na lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Sa makatuwid, kung anong mayroon sa ating Panginoong Hesukristo, yun ay mula sa kanyang Ama, mula sa Diyos. Kung anumang kapangyarihan mayroon siya, anuman ang kanyang itinuturo, lahat ng kanyang itinuturo, lahat ng kanyang kapangyarihan ay mula sa Diyos. Kaya nga, kung si Jesus Christ ay bumuhay ng patay, nagpagaling ng mga karamdaman, lahat ng mga may sakit ay pinagaling, mga kapatid, ang kapangyarihan na yon ay hindi galing sa Kanya. Anong sabi niya? Lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin. So sa makatuwid, lahat ng mga bagay na yan ay galing sa Kanyang Ama na ibinigay sa Kanya. Sinugo po kasi ang ating Panginoong Hesukristo para maglingkod sa tao. Kaya pinagkalooban siya ng Ama ng kapangyarihan para mapaglingkuran niya yung mga tao. Kaya sa panahon ng kanyang ministeryo dito sa lupa, lahat ng inaalihan ng masamang espiritu,
lahat ng mayroong karamdaman ay pinagaling po ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, kanino galing kapangyarihan? Malinaw naman, ito po ay galing sa Ama. Kaya ang mahirap po dito sa mga mananampalataya sapagkat ang ating Panginoong Kristo ay bumuhay ng patay. Ang sabi nila, si Jesus ay Diyos kasi wala namang pwedeng magbuhay ng patay kundi Diyos lang. Totoo naman yon, na Diyos lang talaga ang pwedeng bumuhay ng patay. Pero mga kapatid, hindi yun kapangyarihan ni Jesus. Nung magbuhay siya ng mga patay, hindi yung kapangyarihan ni Jesus, kundi kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa maikling salita, hindi si Jesus ang bumuhay, kundi ang Diyos mismo. Kaya tama naman ang kanilang sinasabi na walang bumubuhay ng patay, kundi ang Diyos lang. Kaya lang nagkamali sila sapagkat yung ginamit ng Diyos, itong ating Panginoong Kristo, itinuring na po nila na Diyos na rin. At ito yung kasalanan ng buong sanglibutan. Kapag mayroon po silang nakikita ng mga tao na pinagpapala ng Diyos para makapag-perform ng miracle, may mga tao rin po na kapag nag-pray sila, mayroon ding gumagaling na mga karamdaman. Ang iba ay mayroon ding kwento na nabuhay, yung isang patay na pinanalangin ng pastor, kung sino pa mga leader. Mga kapatid, yung taong ito ay dinudumog ng mga tao. Pinupuntahan ng mga tao kasi ang tingin nila, kaya ito nag-perform ng ganong miracle kasi makapangyarihan. Nawawala na po sa Diyos talaga ang karangalan, ang kaluwalhatian. Samantalang ang ating Panginoong Kristo, mga disclaimers statement niya ito mga kapatid. Hindi niya inaangkin ang kaluwalhatian, hindi niya inaangkin ang kapangyarihan. Lahat ng kanyang ginagawa, ina-attribute niya sa kanyang Ama. Kaya nga, alinaw nito. Ngayon ay nalalaman nila na ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila. Yung salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila. At kanilang tinanggap. At totoong nalaman na ako ay nagmula sa iyo at naniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. So ito po yung ating pananampalataya. Naniniwala tayo na si Jesus ay sinugo ng Ama. Naniniwala tayo na lahat ng salita na binibitawan ng anak, ng ating Panginoong Kristo ay galing sa Ama. Hindi po siya nagsasalita sa ganang kanyang sarili lang. Ang lahat ng kanyang sinasabi ay galing sa Ama. Kaya nga sabi niya, kung kayo ay naniniwala sa Ama, maniwala din kayo sa akin sapagkat lahat ng aking sinasabi ay galing sa Ama. Wala akong sinasabi sa ganang aking sarili, kundi galing sa Ama ang lahat ng aking sinasabi. So mga kapatid, ang linaw naman ng banal na kasulatan, bakit pa natin babaluktutin? Bakit naguguluhan pa tayo? Samantalang, ang linaw-linaw naman dito, lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Yung mga salitang ibinigay mo sa akin ay binigay ko sa kanila. Mga kapatid, dapat magkaroon po tayo ng matinong isipan na mas mataas talaga yung nagbigay kaysa sa binigyan. So ang ating Panginoong Kristo, wala siyang sa kanyang sariling kanya. Lahat ng ginagawa niya galing sa Ama, galing sa Diyos na nagbigay sa kanya. Hindi po kasi pwede na utusan ng Diyos ang Panginoong Hesus pagkatapos wala itong kapangyarihan. Anong gagawin niya rito kung wala siyang kapangyarihan? Kaya nga, yan din yung mga nangyari sa atin na tayo ay tinutulungan din ng ating Diyos sa ating ministeryo. Pinagkalooban tayo ng Banal na Espiritu Santo para bigyan tayo ng kapangyarihan. Kaya yung Banal na Espiritu Santo ay pinalalakas tayo, binibigyan tayo nito ng kapangyarihan para makapaglingkod din tayo sa ating kapwa, para maipakilala natin ng gusto ang Diyos na pinanggalingan ng ating buhay. Kaya nga kung mayroong mga tao na sa kanilang pananalangin ay gumagaling, ito po ay gawa ng Diyos. Ibinigay niya rin ito sa atin, magkaroon tayo ng ganitong kakayanan kasi nga isinusugo rin tayo ng ating Ama para maglingkod sa ating kapwa-tao. So ito lang po, napakadali namang intindihin ito, pero ginagawa pang komplikado ng mga tao. Samantalang, andito naman yung mga salita. Ewan ko ba, ayaw pa nila itong paniwalaan, o? Ang linaw-linaw naman, ulitin ko na naman.
sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila. Ano ba yan? Malabo ba yan? O, at kanilang tinanggap. O, sa makatuwid, yung mga tumatanggap na ang salita ni Jesus ay galing sa Ama, ay ito lang yung nakakaalam ng totoong katotohanan. Ito lang yung nakakaalam talaga ng katotohanan. Kasi kung hindi mo tatanggapin na yung kung anong mayroon kay Jesus ay galing sa Ama, galing sa Diyos, kung hindi mo tatanggapin yan, hindi ka nakakaalam ng katotohanan? O ang sabi dito, at naniwala silang ikaw nagsugo sa akin. Kung hindi natin paniniwalaan ito, wala tayo. Hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga mga kapatid, ito po yung pagkakaiba ni Moises. Si Jesus talaga ay sinugo para iligtas ang lahat ng mga tao, ang buong sanglibutan. Ilapit ito sa Diyos, sa Ama. Pagdating ng panahon ay haharap na ang ating Panginoong Kristo sa Ama. Lahat ng kanyang iniligtas ay tatayo sa harapan at tayong lahat ay dadalhin na doon sa kanyang kaharian. So ito po ang mission ng ating Panginoong Kristo. So ang kanyang mission, hindi siya temporal kundi eternal. Si Moises, ang kanyang mission temporal, hindi siya eternal. So yan po ang pagkakaiba ng dalawa. Kaya nga, wala po tayong ibang business kundi ang business na magligtas ng kaluluwa. Huwag po natin gagayahin ang mission ni Moises kasi maraming Kristiyano ngayon ay temporal ang kanilang mission. Naka-focus sila palagi doon sa mga material blessing. Yan po yung ministry ni Moises. Tayo, ang ministry natin ay yung ministry ng Panginoong Jesucristo. So, God bless po sa inyong lahat. Pagpalain kayo sa mga kayo naroroon at ingatan kayo ng ating Diyos. Tulungan kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Bigyan kayo ng kaunawaan sa pamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu Santo. At ingatan kayo na huwag kayo mapahamak sa umiiral na pandemya na ito. Sa Diyos ang papuri. God bless po sa inyong lahat.